Nahuli cam o kuha sa video ang pananaksak at pananaga sa isang empleyado na dati niyang katrabaho sa isang shawarma store sa QC. Sinasabing dati na palang may alitan itong dalawa na naging dahilan ng pagkakatanggal sa trabaho ng suspect. Jim Tejano sa balita. Sa pool sa video ang lalaking nakasombrero. Nasapilitang kinakaladkad papasok sa kusina ang isang babae habang nagpupumiglas. Napasalampak sa sahig ang babae hanggang umabot ang dalawa sa bandang sulok ng kusina. Ang eksena nangyari mismo sa pinapasukan ng babae sa isang shawarma store sa isang mall sa Tandansora Avenue, Barangay Sangangdaan sa Quezon City, pasado alas 9 noong Sabado ng gabi. Kapansin-pansin at tila matindi ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya, isang bag ang hawak-hawak ng lalaki at saka isinuksok nito sa kanyang harapan. Pero ang nakakagulat, isang patalim ang hawak ng lalaki sa kanang kamay nito at walang ano-ano biglang inundayan ng paulit-ulit na saksak ang biktima. Ayon sa pulisya, posibleng planado ang pagpatay sa biktima. Alam niya na kung ano yung work schedule, kung ano ang opening time at closing time diyan sa mall, at the same time dito sa store. Kaya sinadya nitong na suspect na puntan ang biktima sa ganong oras dahil alam niya na closing time itong biktima at wala nang ibang tao dun sa store. Tila hindi pa nakontento ang suspect. Makaraang kumuha ng mas mahabang patalim sa kusina at pinagtataga ang babae. Nagpambuno ang dalawa, nagkaagawan sa kutsilyo at patuloy na nanlaban ang babae sa pag-atake ng suspect. Saglit na wala sa kamera ang dalawa hanggang sa mapatakbo ang lalaki palabas, pero sinundan ito ng biktima habang ito'y duguan. Pagbalik ng suspect, siya namang inundayan ng saksak ng biktima hanggang sa mapaatras at mapahiga ang dalawa. Hindi na nakuhanan ng mga sumunod na pangyayari. Ayon sa otoridad, walang nawala sa gamit ng biktima maging sa tindahan. Isa sa nakikita ngayong motibo sa krimen, dating alitan sa trabaho. Ito pong suspect at ang biktima ay dating magkatandem dito sa mga stores at dati na silang magkasama sa trabaho for several months at nakaraang lamang 3 weeks ago ay nangyaring kinumpronta nitong biktima, itong suspect, patungkol dito sa discrepancy ng kanilang inventory report. Sa ginawang masusing investigasyon, lumalabas na pumasok pa ang suspect sa kanyang trabaho noong araw na maganap ang karumal-dumal na krimen. Pero tila may kakaibang napansin ang katrabaho nito. Nung pumunta siya dun sa kanyang trabaho, mga 10 o'clock, nakita dun sa mukha nitong suspect yung mga kalmot. So may witness po na makapagsabi dun sa present na trabaho nitong suspect. Linggo ng umaga nang madiskubre na ang bangkay ng biktima na duguan, wala ng buhay at tadtad ng saksak sa kanang bahagi ng kanyang liig at ibang parte ng kanyang katawan. Agad kong tinawagan ng deputy ko na para i-verify yung area at pagdating nila sa area, hinanap nila yung nakakita di manunong nagpakamatay at nakita nila may duguan, agad kaming magpatawag ng PNP. Pinakordonan ko yung area at pinuhold ko po yung nakakita. Kinilala ang biktima na si Laika Bernardo, 25 taong gulang na taga Quezon Province. Sa tulong ng CCTV at ilang gamit ng suspect gaya ng ID, nakilala ang lalaki na si Eduardo Lagulao Jr. na dating katrabaho ng biktima na sa ngayon ay patuloy na tinutugis ng otoridad. Sa mga nakakilala sa suspect na kung maaari ay makipag-ugnayan lamang dito sa ating mga kapulisan at kung mayroon man po silang may nalalaman dito tungkol sa insidente na ito ay maaaring pumunta lamang sa pinakamalapit na hustisya na himpilan ng pulisya sa kanilang lugar. Nakatakdang iburo ng labi ng biktima sa kanyang probinsya sa Quezon. Patuloy rin ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pagpatay. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.